Maagang umaga sa Maynila, sa gitna ng traffic at ingay, sumakay si Ana sa isang jeep patungo sa unibersidad. Nakaupo siya sa dulo, hawak ang kanyang mga libro. Sa likod ng kanyang maagang gising ay isang isip na puno ng kaba, may quiz siya mamaya sa medisina. Pagdating sa susunod na hintuan, sumakay si Marco. May dala siyang backpack, tila aligaga, at agad niyang napansin na puno na halos ang jeep. Napansin niya ang maliit na espasyo sa tabi ni Ana. Pwede bang makisiksik? Tanong niya, bahagyang nakangiti. Tumingin si Ana at tumango, bahagyang nagbigay ng espasyo. Sige, walang problema, sagot niya. Habang umaandar ang jeep, napansin ni Marco ang hawak na libro ni Ana. Nakasulat sa pabalat, medisina. Med student ka pala, sabi ni Marco, hindi mapigil ang magtanong. Tumingin si Ana sa kanya, nagulat pero ngumiti rin. Oo, paano mo nalaman? Tingin sa libro, sagot ni Marco, itinuro ito. Mukhang mabigat ang inaaral mo, ah. Tumawa ng bahagya si Ana. Oo nga, pero kaya naman. Ikaw, estudyante rin. Tumango si Marco. Oo, engineering. Sa kabilang campus lang ng school nyo. Nagpatuloy ang usapan nilang dalawa. Nalaman nilang pareho silang mahilig sa kape at sanay sa pagpupuyat para sa pag-aaral. Parang hindi nila napansin ang mabagal na takbo ng jeep habang mas lumalalim ang kanilang kwentuhan. Biglang huminto ang jeep, flat ang gulong. Sandali lang, mga pasahero, anunsyo ng driver. Habang naghihintay, napansin ni Marco ang isang papel na nalaglag mula sa bag ni Ana. Pinulot niya ito at iniabot. Eto, baka mawala, sabi niya. Ngumiti si Ana habang kinuha ang papel. Salamat, mga notes ko to para sa quiz ko mamaya. Ngumiti rin si Marco, sabay biro, sana all, handa sa quiz. Ako, bahala na si Batman. Natawa si Ana, at parang nawala ang bigat na nararamdaman niya kanina. Maya-maya, naayos na ang gulong at nagpatuloy ang biyahe. Bago bumaba si Marco, tumingin siya kay Ana. Pwede bang malaman ang pangalan mo? Para naman makapaghi, ako kapag nagkita tayo ulit. Saglit na nag-isip si Ana, bago ngumiti. Ana, ikaw. Marco, sagot niya. Sana magkita ulit tayo, Ana. Pagkababa ni Marco sa kanyang hintuan, lumingon siya at kumaway. Good luck sa quiz mo. Sigaw niya. Habang naglalakad si Ana papunta sa klase, napansin niyang magaan ang kanyang pakiramdam. Sa dami ng stress kanina, hindi niya inasahang ang isang simpleng biyahe sa jeep ang magpapagaan ng kanyang araw.